Sa iba pang balita, nanawagan naman si Senator Kiko Pangilinan na dapat mas higpitan ang implementasyon ng batas kontra smuggling ng agricultural products sa bansa. Ang mga detalye mula sa Senado, ihahatid live ni Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Hinamon ni Senador Francis Kiko Pangilinan bilang chairman ng Senate Committee on Agriculture ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na maigpit ng ibatupad ang Agriculture Economic Sabotage Law. Sa hearing ng kanyang komite, sinabi ni Pangilinan na ilang taon na ang batas, ngunit hanggang ngayon, wala pang smuggler na nakulong. Pinakikilos niya ang Department of Agriculture para dito, lalo na kamakailan lang, ay may nakumpiska silang mga smuggled na agri-products na nagkakalaga ng 10 at 15 milyong piso kamakailan lang. Pasok na ito sa kasong economic sabotage na walang piyansa. Habang dinidinig ang kaso ay dapat nakakulong ang mga sangkot na smugglers. Paliwanag naman ni Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., wala sa kanila ang puder upang magkain ng kaso bagkus ito'y nasa kamay ng Bureau of Customs. Para malagay sa record ng komite, binanggit ni Senator Pangilinan sa hearing ang pangalan ng mga umano'y sangkot sa smuggling ng mga agriculture products. Narito si Senator Pangilinan. The following: consignees of shipments suspected to contain smuggled products. 1024 Consumer Goods Trading, ang customs broker, Lugin Arm Ramos Tenero. Berches Consumer Goods Trading, customs brokers, Burley Bitoy Ramos, Efrenio Abelio Jr., Gretchen Francisco Jimeno, Jason Alolor Ejes, John Cyril Mapa Imperial, Kimwell Blair Lopez, Linding Lasan Estrella, Muscolari Rose Sinuto Gonzales, Mir de la Torre Ramos, Richelle Bautista Ramirez, Rodalyn Gokong. Number 3, EPCB Consumer Goods Trading, Customs Broker Elaine Joy Gedaria. Number 4, Queenstar Industry Consumer Trading, Customs Broker Judy Ann Gumban Hungko, and Vox Enterprise OPC, Customs Broker Abigail Gruta Yumang. Yan yung mga pangalan nila at yan yung mga customs brokers at yung kumpanya. At under the Anti-Agriculture Economic Sabotage Law, pag 15 at 20 million ay dapat non-bailable economic sabotage cases. Si Senador Francis Kiko Pangilinan para sa MBC TV Network News. Ito si Raymond Dadpaas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Senado, maraming salamat Raymond Dadpaas.